Part 18 po ng ating Science Majorship Enrichment Questions. Start po tayo sa number 1. What is the phenomenon called in which a material emits light when heated? Letter A, incandescence. Letter B, fluorescence. Letter C, phosphorescence. And letter D, luminescence. Ang answer po natin dito, letter A, incandescence. Okay? Bakit po mali yung iba? For example, dito po muna tayo sa fluorescence. Mali po yung fluorescence kasi dito po nag-absorb ng light tapos nag-emit din. Now, for example, pero mga certain types of highlighter na kapag, di ba, may highlighter, kapag nag-shine ka ng UV light, dun lang sila mag-glow. So, absorb tapos emit. Okay? Ang phosphorescence naman po, dito na po papasok yung mga tinatawag natin mga glow in the dark. Okay? So, slowly after ng exposure, nag-emit sila ng light. Next, luminescence naman, general term to. At saka, pwede rin pumasok dito yung without heat. So, basically, ang answer po natin, letter A, by elimination, incandescence. Okay? Dito po yung mga hot objects, nag-emit sila ng visible light. For example, sa filament bulb, yan, even sa candle flame, yan. Dito po papasok yan sa incandescence. Next, which device converts electrical energy into mechanical energy? Letter A, generator. Letter B, motor. Letter C, transformer. Letter D, rectifier. Ang answer po natin, letter B, motor. Okay? Ano po ang ginagawa ng generator? Yung kabaliktaran. Okay? Yung kabaliktaran yung ginagawa nitong generator. So, ang tinatanong po kasi, electrical to mechanical. Electrical energy to mechanical energy. Kapag generator po, mechanical energy to electrical energy. Okay, di ba kaya nga po kapag walang kuryente, gumagamit tayo ng generator. Ano yung ginagawa ng transformer? Yung changes sa voltage. Okay? Ang rectifier, ito naman nagko-convert from AC to DC. Paano kapag opposite? DC to AC, tawag natin dyan, inverter. Okay? Next, number 3. What principle states that light takes the path which requires the least time to travel between 2 points? Letter A, Pauli's principle. Letter B, hindi ko po kayang i-pronounce tong letter B, pero sa Filipino tongue natin ipo-pronounce Huygens or Huygens principle. Letter C, Fermat's principle. Letter D, Archimedes principle. Ang answer po natin, letter C, Fermat's principle. Saan po papasok yung Pauli's principle? Di ba dito po papasok yung Pauli's exclusion principle, no, sa electron. Yung Huygens principle naman po sa ano to, sa mga wave fronts, no, sa physics. And yung Archimedes principle sa buoyancy. So answer po natin, letter C, Fermat's principle. Pwede po natin tandaan letter F, fastest. Okay? Fastest. Kasi yung fastest path yung gusto nung light. Alright, number 4. Which physical quantity is defined as the rate of change of momentum? Letter A, impulse. Letter B, force. Letter C, acceleration. Letter D, power. Ang answer po natin ay letter D, force. Pwede pong, ang tendency natin, isasagot natin sa letter A. Or pwedeng letter D. But I'm sure, hindi natin isasagot sa letter C. Tsaka si B, pwedeng i-neglect natin kasi ito kapag nababasa natin momentum. Tapos meron pang rate of change. So, possibly, higher than momentum kasi diba unang tinuturo sa atin yung force and then next yung momentum. Pero ito po kasing statement na to is galing dun sa second law of motion. Ang force po, it is defined as the change of rate of momentum. Okay? Kaya yung force natin pwedeng express as dp over dt or the rate of change of momentum per unit time. Okay? Ano po yung impulse? Ang impulse naman po, force times time. Acceleration, ito po yung rate of change of velocity, hindi momentum. At yung power naman, ito na yung rate ng energy transfer. So, ang answer natin, letter B, ito po ay stated by Newton's second law of motion. Okay? Next, number 5. An inhibitor that binds exclusively to the enzyme substrate complex, reducing both Km and Vmax, is classified as letter A, uncompetitive inhibitor. Letter B, competitive inhibitor. Letter C, non-competitive inhibitor. And letter D, ultra-competitive inhibitor. Ito po, biochem naman to, no? Pero higher or kumbaga deeper na itong mga concept na to. So, ang answer po natin dito sa enzyme inhibition ay letter A, uncompetitive inhibitor. Okay? Ito po, nagbabind lang to, itong uncompetitive inhibitor, kapag yung substrate naka-attach na. Okay? Kaya nga po meron tayong enzyme substrate complex. Okay? Yung ES complex natin. Yung competitive inhibitor, sa active site to.
Okay, sa active site. Ang non-competitive inhibitor naman, nagbabind dyan kahit saan with or without a substrate. Now, yung ultra-competitive inhibitor, hindi naman natin to na-encounter. Hindi natin to ginagamit. Okay? So, ang answer po natin, uncompetitive. Again, kapag uncompetitive inhibitor, nagbabind siya kapag nandun na yung substrate. Okay? Kapag meron ng enzyme-substrate complex. Ang competitive inhibitor, ito, nagbabind naman siya kapag merong doon sa active site ng enzyme. And yung non-competitive inhibitor, nagbabind kung saan-saan with or without a substrate. Okay? Next, which amino acid is considered essential in the human diet? Letter A, letter B, Q, letter C, K, letter D, G. Ako, mga letters ang binigay sa atin. So, ano po ang answer natin dito? Yan, letter C, K. Ano po yung K? Lysine. So, ang tatandaan lang po natin dito sa mga essential amino acids ay yung private or PVT, Timhol. Okay. Yan po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung P, phenylalanine, valine. T is threonine. Another T, tryptophan. Isoleucine. Ito, methionine. Histidine. Ito, arginine. And then L is leucine and lysine. No, pero syempre iba yung symbol nila. For example, sa phenylalanine, F yan. Okay? Ang arginine, essential siya dun sa mga baby. Sa mga adult, we can make enough of this. Okay? So again, kapag essential amino acids, ito po yung tatandaan natin. Private Timhol. Okay? Next, number 7. Allosteric regulation of an enzyme is best described as letter A, inhibition by covalent modification, letter B, competitive inhibition at the active site, letter C, regulation by effectors binding at sites other than the active site, and letter D, inhibition through uncompetitive mechanisms. So, ang answer po natin dito ay letter C. Regulation by effectors binding at sites other than the active site. So, ano po yung clue natin dito? Itong word na allosteric, kahit hindi po natin alam tong sinasabi dito, masasagutan po natin siya. Bakit? Kasi yung word na allo, ibig sabihin yun other. Okay? Tanda po natin kapag merong speciation, no? Allosteric, may allopatric, sympatric, kapag allo, other. Okay? At ito po yung word na yon, other. Nagmatch po sila. So, kahit hindi natin alam talaga yung definition niya, masasagutan natin that it's letter C. Okay? So, that's the answer, letter C. Next, number 8. Within the mitochondrial electron transport chain, which molecule functions as a mobile electron carrier? Letter A, ATP. Letter B, DNA. Letter C, glucose. Letter D, cytochrome C. Ang answer po natin sa number 8 ay letter D, cytochrome C. Actually po, same po ng case na to doon sa number 7. Kahit hindi natin alam, kapag nag-eliminate tayo, alam natin letter D ang sagot. Bakit? Ang ATP energy molecule to. Ito yung primary energy currency ng natin. Oh? Ang DNA naman, ano to? Nag-store ng mga genetic information. Ang glucose, ito yung initialization energy source natin. Okay? So, ang answer po natin dito is letter D, cytochrome C. Okay? Ito po yung nag-transfer ng electron dun sa mga complexes natin. Okay? By elimination, sagot natin letter D. So, kahit hindi natin kilala sa letter D, sure tayo na siya yung sagot dahil yung ABC ay hindi tama. Okay? Next, number 9. Which enzyme is chiefly responsible for proofreading during DNA replication? Letter A, DNA polymerase. Letter B, helicase. Letter C, ligase. Letter D, primase. Ang answer po natin ay letter A, DNA polymerase. Bakit po? Ang helicase, ano po yung ginagawa ng helicase? Nag-unwind. Okay? Unwinding of the DNA. Yung ligase, nagjo-join ng mga DNA strand. Okay? Ang primase naman po, anong ginagawa? Nag-add ng RNA primers. Okay? So, ang sagot po natin, DNA polymerase, ang ginagawa niya, nag-add ng mga, yung monomer natin ay nucleotides, and nagpo-proofread. Proofreading. Okay? So, answer po natin, letter A, DNA polymerase. And lastly, number 10, in the light reactions of photosynthesis, which molecule acts as the immediate electron acceptor in photosystem 1? Letter A, water. Letter B, NADPH. Letter C, ferredoxin. And letter D, ATP.
Ang answer po natin dito is yan, letter C, ferredoxin. Ano po yung water donor to sa PS2, photosystem 2. Okay? Ang letter B naman, NADPH, final product naman yan. Ang ferredoxin, ito na po yung nag-accept ng electron. Okay? Before passing to NADP+. And then, yung ATP, alam natin, energy molecule nga ito, hindi siya acceptor. Okay? So, ang answer natin, letter C, ferredoxin. Usually po ganito, kapag merong mga choices, tapos yung isa hindi mo alam, probably ng answer. Pero syempre kukutuban din natin at dapat kapag manghuhula tayo, educated pa rin. Okay? So that's our answer, letter C.